Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang daming nagtatanong or ang daming nag-aano ng mga new subscriber ko kung bakit daw ba yung mga domestic helper dito sa Hong Kong is naglalatag sila ng karton sa gilid ng daan. Kasi 'di ba sa atin sa Pinas, hindi naman uso 'yon aside sa naglalatag lang tayo ng karton or ng ganyan kapag nasa park tayo. Pero dito guys, nasa gilid ng daan, gilid ng tulay, sa gilid ng kung saan-saan na lang, kahit saang gilid, as in, sa gilid, basta as in, lahat, lalo sa sentral, marami kang makikitang naglalatag dyan. So, bakit nga daw ba naglalatag ng mga karton yung OFW dito sa Hong Kong, aside sa naglalatag sila sa park? Kasi guys, yung mga ano dito sa Hong Kong, bahay is maliliit lang, and yung ano nila is wala silang sariling kwarto. May nakausap ako kahapon na isang subscriber ko, pero hindi ko alam kung nanonood pa siya ngayon sa akin kasi nga matagal-tagal na siya dito. Parang nauna lang ako sa kanya ng 3 months, pero nakilala niya pa din ako. Kumain ako sa Kimberly Lunch, and nandun siya, sabi niya sa akin, "Di ba vlogger ka?" Sabi niya ganun. Tapos yun, nag-usap kami, and nakasama ko silang gumala doon sa IFC and sa landmark na mga Christmas pakulo doon. So, sabi niya sa akin, buti ka pa kahit maliit yung kwarto mo, kasi nakita niya yung kwarto ko. At least may privacy ka, ganyan. Pwede kang matulog, kasi sabi ko sa kanya, hindi sana ako lalabas ngayon kung hindi lang ako bibili ng boots. Sabi niya, buti ka pa, kasi nga daw sa kanya, 300 square feet yung bahay ng amo niya. Kasama siya matulog sa kwarto ng amo niya. Ito yung nangyari. So, isang kwarto lang sa loob ng bahay, and sa baba ng kwarto, sa baba na kama, amo niya yung natutulog kasama yung isang bata. Tapos sa taas is siya, tsaka yung isang bata. So sabi ko, paano magjugjug yan sila? Sabi niya, single mom daw yung ano niya, yung amo niya. So kaya sila lang doon, tatlo silang magpamilya, 2 yung bata, tas yung mama. Tas siya pa yung pang-apat. Sabi niya, wala nga lang privacy kasi hindi ako makakatawag sa Pinas, ganyan. Makakatawag lang ako sa pamilya ko kapag day off ko. Tsaka wala, patay yung ilaw. Hindi ako makaka-cellphone. Parang ang limit-limit. Hindi ka pwedeng... Ako guys, mahilig pa naman akong magkuskus ng sarili ko lalo pag dinudugo ako. Parang ang lagkit-lagkit feeling ko. Kaya maano ako, tas nagsasalita pa akong matulog lalo pagka, alam mo yung pagod na pagod ako. Minsan nagigising ako sa sarili kong salita. Alam mo yung matatawa na lang ako, titigil na lang ako kasi nagisnan ko yung sarili ko nagsasalita. So, hindi pwede sa akin yung ganyan. Diyos mio. Kung ako doon na lang ako sa sala matulog. So, maraming mga OFW dito sa Hong Kong na walang sariling kwarto. Meron sila sa sala lang natulog. Yung isa nga, sa sala nga natutulog talaga. Sabi niya, buti ka nga, may kwarto. Ako, sa sala lang ako natulog, sabi niya. Tapos yung isa naman is doon sa kusina. So, mahirap talaga guys, pero nakakaya naman dito sa Hong Kong. Kasi nga, tiisin mo na lang yan kasi malaki yung sahod. Anuhin mo yung, may kwarto ka nga, pero yung sahod mo is 20 mil. Tapos, dito kasi, tiisin mo lang ng ilang buwan, mababawi mo na Limbawa, kung sa Middle East, yung sahod ng kapatid ko doon, 22,000, ano na yun dinagdagan na yun ng amo niya. So, dito sa Hong Kong, 37 ngayon sila, 35, ganyan. So, konti lang yung titiisin mo. So, yung tiniis mo doon sa abroad ng 2 years, kaya mong tiisin dito sa Hong Kong ng 1.5 years. So, may advantage dito kasi malaki-laki yung sahod. At least makakapag-ipon ka kaagad. Mawawala ka na sa buhay na to. Sa buhay na nakakapagod. Ayan. So guys, I show you my outfit. This one. Ayan. Kita nyo yan. May ganito yung amo ko, kulay parang green. So, lang, 10 Hong Kong dollar lang tong sa akin. Ano to siya, yung trench coat ba tawag nun? Yan. So, binili ko siya kasi nga magdi-Disney ako. And gusto ko kasi yung isa kong parang coat na pang winter, yung itim is halos yun na yung nakikita parati sa picture. Ganon yung suot ko. So, para maiba naman, pero pagka malamig sa Disney, pagka malamig sa time na yan, baka nga hindi ko masuot yon, hindi ko nga masuot to, pero maganda siya, and gusto ko magkaroon ng ganito. And eto, nakita ko doon sa nag-ukay-ukay ako ngayon, kasi nga dito lang ako sa bahay, 'di ba, 25 day off kami kahapon, 26 ngayon, so bukas
trabaho uli, tas Sabado day off uli. So ang sarap ng tulog ko kanina, kagabi natulog ako alas 9:30, nagising ako kanina alas 7:30. Ang sarap, alam mo yung natulog ka ng 10 hours. Isang beses lang yan sa isang mangyayari. Minsan lang yan mangyayari. So nakakatuwa kasi nga ang sarap sa tulog. Namamaga yung mata ko. Kaya yung mga katulong dito sa Hong Kong, hindi nyo masisisi yung mga yan. Kaya nandyan sa labas. Parang yung iba, lalo yung mga foreign people, nadidisgust sila, nandidiri, ganyan, ayaw nila na nakikita yung ganyan. Pero guys, walang choice. Gusto mo magpahinga, gusto mo matulog. Tsaka yung iba, nagbabanting yung mga yan. Nakaupo, ganyan. Mahirap lang kapag tag-ulan. Nagsisiksikan sila doon sa may Blackman malapit. Yung merong doon. Merong bubong na yan. Meron pa akong nakita doon sa ilalim ng hindi ko na ma-explain yung lugar. Parang may fountain dyan sa may post office. Meron din sila dyang tambayan pag umuulan. So ako, naranasan kong umupo sa park and naranasan ko din umupo doon sa may gilid, yung sa may malapit sa Blackman. Pero hindi doon talaga sa marami-raming tao. Doon lang kami sa gilid kasi nga nagkain muna kami bago kami nagpunta ng bar para mag-celebrate ng birthday. So, mas gugustuhin ko parati sa bahay lang ako kasi walang problema sa amo ko. Ito yung kagandahan sa kanila kahit na buraot sila dito, kahit na wala ako masyadong pagkain, kahit na at least sa naman, sa higaan, meron akong sariling higaan. And, thankful na ako dito kahit anong gawin ko, kahit maglupasay ako katulad kagabi. Nauna lang ako sa kanila ng ilang hours. Parang alas 4:30 ako dumating dito, alas 5:30 dumating sila. So, ang is, dito lang ako sa may kwarto, umupo-upo lang, tapos naglinis ako ng kwarto ko, tsaka maya-maya, lumabas lang ako, umihi, nagluluto yung amo ko sa kusina. Ewan ko, bakit nilinis niya yun kanina? Malinis yung kwarto pagising ko kanina, malinis yung kusina pagising ko kaninang umaga. I didn't expect that. Siguro, may nangyari kagabi, nagsisigawan sila and tinatawag ako ng bata, Jen, Jen, hindi ako lumabas. Parang nagpapatulong sila, siguro, bahala kayo dyan, ayoko lumabas, day off ko. So, pagising ko, basa yung mga basahan, hindi ko alam kung ano nangyari. So, siguro lalabahan ko ngayon yung basahan para bukas matuyo. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit ganun. So, ayun lang guys, hindi nyo masisisi yung mga OFW kung bakit mga yan is nagpapahinga, minsan nagraraket mga yan, naghihilot or naglilinis ng kuko, nagkikilay, yan, mga ganyan yung mga racket ng mga yan, nagtitinda, nagluluto ng ulam-ulam. Yung mga Indonesian people, mga domestic helper, yung tambayan naman ng mga yan sa Mongkok, doon yan sila sa may bridge, ang dami nila doon, and nagluluto-luto din sila, nakakadiri lang yung pagkain, puryagaba, kasi nga, ang daming taong naglalakad, tas yung pagkain nila dyan, is nakabukangkang lang, yung nakalagay sa tray, tas hindi tinakpan, tas yung mga tao is naglalakad, so yung mga alikabok, hindi ko alam kung may mga bumibili ba ng mga Indonesia dyan sa nilalatag nila dyan sa may Mongkok, sa may sa may taas talaga. So, yun, ko lang, nakita ko sa kanila. Yung mga naman, yung mga Pinay is, ang tambayan naman sentral. Tapos, ayan, inuman, tambay, kain. Pero yung pagkain is para sa kanila, hindi yung ibebenta. Parang hindi pa ako masyadong nakakita ng mga Pinay na naglalatag, na nagbebenta. Ang ginagawa ng mga Pinay is nilalagay yan nila sa bag and ayan, iaalok nila sa mga nakaupo. Ganda, pagkain kayo dyan, merienda, ganyan. Pero yung mga Indo is nilalatag nila talaga sa tray yan. Tapos, yun, nakikita mo dyan sa Mongkok. So, nakakatuwa lang. Thankful talaga yung mga tao or mga domestic helper na may sariling kwarto dito. Malas mo kapag sa CR ka natulog. Ayan. So, yan nung nakaraan na post yan doon sa South, ewan ko, yung sa mga ng page ng mga Chinese. So, daming nag-comment doon ng mga Pinay na kung hindi naman pala afford na magkuha ng katulong na hindi kayang patirahin sa matinong bahay, bakit pa kukuha? So, yun. So, sinabi nila na dapat yung mga immigration is bago nila payagan na makakuha ng katulong yung amo, i-check muna nila yung bahay kung afford ba talaga na magkaroon ng katulong yan, kasi nga kung walang higaan na matino, ayan, so yun yung kine-question ng mga OFW dito sa Hong Kong,
na sana pantay-pantay. And also guys, sana ibigay na nila yung food allowance sa atin. Yan lang yung hinihingi natin kasi kulang na kulang talaga tayo sa pagkain. Grabe, yung pagkain natin dito tayo bumibili, yun yung nakakainis na gustong gusto kong mabago kasi nga grabe talaga yung pagkain natin. Marami sa atin dito yung hindi sapat yung pagkain. Pero buti naman kahit hindi sapat yung pagkain natin, tumataba na tayo. In fairness, ako lumalaki na yung pisngi ko, tapos yung tiyan ko lumalaki na din. Bahala kayo dyan, kainin ko talaga yung kanin nyo dito sa bahay, bigas nyo. Alam mo yung yung pagkain nila guys, kalahati ng kanin nilang 3, kanin kong mag-isa. Ganun ako kalakas kumain ng kanin. Bahala, walang ulam dyan. Magdiskarte lang ako. Ginagawa ko always guys, mag-steam egg. Yung mga baguhan dyan, para masarap yung kain nyo and maubos nyo yung kanin nyo, mag-steam egg kayo kasi dadami yung yung itlog na isang peraso, magiging isang mangkok yan pag in-steam nyo. Lagyan nyo ng asin, ayan, masarap na yan. So, ganun yung ginagawa ko. And ano pa ba? Mga diskarte ko, yan, yung kamote, steam ko yan, patong ko yan sa kanin para masarap yung buhay ko. Yan, diskarte lang talaga. Alam mo, hindi ko rin alam kung paano ako alam mo yung 1 year and 7 months na ako ngayon, malapit-lapit na, ilang days na lang, magsi 7 months na ako. June, July, August, September, October, November, December, January. 7 months na ako. Hindi ko alam, 1 year and 7 months. Hindi ko alam paano ko nasusurvive yung araw-araw na ginawa ng Diyos na yung pagkain ko is napaka-limited. Yan yung pinagpapasalamat ko. Alam nyo guys, matapos ko lang yung bahay, lalayas na talaga ako dito. Pupunta na akong America, charot. So, na talaga, bala na. Matapos ko lang yung bahay, makaipon ako konti, uwi akong Pilipinas, process ako ng paper pa America. Bahala kayo dyan. So, alam nyo guys, focus lang tayo sa goal natin. Alam nyo yung pagiging matigas ng ulo natin. Basta may gusto tayong abutin sa buhay, push lang natin. Basta wag tayong titigil. Ganun ginagawa ko. Pag may gusto ako, hindi ako tumitigil. Papahinga lang ako, pero hindi ko yan kakalimutan yung goal ko. Pupush ko yan. So, ganun yung ginagawa ko ngayon. So, guys, thank you for watching and I love you all. Bye-bye!